Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para po naman sa araw ng Miyerkules, March 20, 2024. Hahanguin po natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 8, mga talatang 31 hanggang 42. Nung panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikita ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanman di kami naaalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala, at ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay ngang kayo'y malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama." "Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo." Ito po yung encounter na sinasabi ni Jesus na ang kanyang mga kausap ay sumusunod sa kanilang ama. At sinabi naman ng kanyang mga kausap na si Abraham ang kanilang ama. Kung si Abraham ang kanilang ama, ay dapat tinutularan nila ang mga ginawa ni Abraham. Kaya sinasabi ni Jesus, sinusunod ninyo at ang ginagawa ninyo ay ang utos ng inyong ama. Para bagang sinasabi ni Jesus na hindi si Abraham ang inyong ama. Kaya sumagot ang kanyang mga kausap, "Hindi kami mga anak sa labas." Diba? Kung hindi si Abraham ang kanilang ama, hindi rin sila anak sa labas. Ang ibig tukuyin ng ating Panginoon, ang kanilang ama ay si Satanas. Lahat ng mga binyagang Kristiyano ay nagsasabing tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Ngunit hanggang sa bibig lang ba ito? Hanggang sa katibayan ng binyag? Hindi po. Tayo'y mga tunay na Kristiyano kung nakikita sa ating mga asal na tinutupad natin ang aral ni Kristo, asal nating ayon sa aral niya, may tugma, may tambal. Hindi porkit binyagan ka, na-confirm ka pa, nangungumunyon ka pa, laman ka ng simbahan, ay tunay ka ng Kristiyano. Kung hindi mo naman sinusunod ang mga aral at mga utos ng ating Panginoon, walang kwenta ang lahat ng ating ginagawa, sapagkat ang dapat nating ginagawa, tinutularan at sinusunod ang mga utos at aral ng ating Panginoong Jesucristo. Waring lahat ng tao ay tumatangkilik sa katotohanan, bagamat nakalulungkot, may mga tumatangkilik at kumikita pa sa kasinungalingan. Ayan, totoo naman eh. Minsan yung mga kasinungalingan ito, tinatangkilik ng tao, malaki talaga kita eh. Minsan nga nagte-trending pa sa social media, di ba? Mula saan tayo palalayain ng katotohanan? Ano nga ng mga tagapakinig ni Kristo, paano mo masasabing palalayain kami? Tugon naman ng ating Panginoong Jesucristo, alipin ng kasalanan ng lahat ng nagkakasala. Yun ang gustong sabihin ng ating Panginoon. Sila'y papalayain sa pagkaalipin ng kasalanan kung susundin nila at gagawin ang mga utos at aral ng ating Panginoon. Kapag kayo pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya, dahil si Kristo mismo ang katotohanan. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging sambit, I love you.
with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.